Mga 1 month before siya ma-release sa bansa natin, marami ng mga sikat na tech vlogger ang nag-feature ng smartphone na to. And finally, noong April 24 and 25, nirelease na nga siya dito sa ating bansa. And yep, hawak ko ngayon si Infinix Note 40 Plus 5G. So medyo mahaba na naman yung kanyang pangalan. At pag-uusapan muna natin yung mga common features ng smartphone na to na dapat nyong malaman. But Infinix Note 40 Plus 5G has a lot of features to be discussed. So I'm planning na mag-create ng another video or part 2 for this smartphone. Doon naman natin pag-uusapan yung ilang mga features niya na di ko mababanggit sa video na to. Pero siya nga pala, welcome back to my channel and please follow my socials here sa side na to. And also click the notification and subscribe button kung gusto nyo yung mga ganitong content. And now, simulan na natin ang pag-unbox and review kay Infinix Note 40 Plus 5G. Si Infinix Note 40 Plus 5G, available siya in 2 colors. Meron siyang vintage green and obsidian black. Quick specs muna tayo. Si Infinix Note 40 Plus 5G ay may 12GB na RAM and expandable siya up to 24GB of RAM. And meron siyang storage na 256. So wala siyang memory card slot. So yung 256GB, yun na yung storage mo for this phone alone. Meron na rin siyang curved display at naka-AMOLED and protected by Corning Gorilla Glass. Meron na rin siyang chipset na Dimensity 5G 7020 and it also comes with 100 watts fast charger for the cable and meron naman din siya 20 watts for the wireless charging. And speaking of price, isa to sa mga nagulat ako kasi nung mga pinapanood ko pa siya before sa mga vloggers na hindi pa siya nalilito sa bansa natin, kino-convert yung price niya, may kamahalan. Pero nung nirelease nila dito sa Philippines, lumabas lang siya like 13,999 and if you are one of those na mga early birds, nakuha mo to into 10 plus, 11 plus, and kung napakaaga mo at napakaswerte mo, nakuha mo yung relo or nakakuha ka ng mga free na earbuds nila. By the way, in addition with that, si Infinix Note 40 Plus 5G ay meron siyang 2 years na software update. Ngayon panoorin naman natin yung unboxing ni Infinix Note 40 Plus 5G. Different from the other unboxing na na-experience ko kay Infinix, yung box ni Infinix Note 40 Plus 5G ay may pagka-glossy. Ayan. Pagka-open mo ng sleeves, it contains the main box at another box for the MagSafe charger at yung user guide nito. And opening the main box, makikita mo yung SIM ejector tool, paper documents, stickers, the mag case, at ito naman yung free na tempered glass, Infinix Note 40 Pro Plus 5G, and then yung cable nito na USB-C to C, and lastly, yung 100 watts charger. Pag-usapan na agad natin yung camera since most of us are curious about sa camera ni Infinix Note 40 Plus 5G. Now, yung front camera ni Infinix Note 40 Plus 5G ay meron siyang 32 megapixel. And for the back camera naman, meron siyang 108 megapixel and 2 megapixel macro lens and another for 2 megapixel depth sensor. Yung paligid ng active halo, itong part na to, yun yung magsisilbi as LED or flash ni Infinix Note 40 Plus 5G like this. Ayan. What to expect pag inopen mo yung camera app ni Infinix Note 40 Plus 5G? You will see the film, video, AI cam, portrait, super night, and then pag binimo yung more, and then under the more options, you will see the slow motion, time lapse, dual video, short video, sky shop, pro mode, panorama, super macro, documents, and AR shots. Regarding with the video, pag gamit natin yung front camera ni Infinix Note 40 Plus 5G, we could record from 720p, 1080p, and to 2K. Ngayon lahat sila capable ng 30 FPS. Sa 1080p lang yung may option na mag 60 FPS. Pero pag ginamit yung Ultra Steady, yung maximum na quality for the video camera sa front, ay 1080p na meron 30 FPS. Ito yung sample video ni Infinix Note 40 Plus 5G. Front camera ang gamit natin ngayon. And yung audio na naririnig nyo is the actual audio. And at the same time, naka 2K tayo with 30 frames per second. So ito yung pinakasagat na settings for front camera video. For the video naman sa rear camera, almost same din dito sa front camera niya. Pwede ang 720p, 1080p at
2K. And sa 1080p, pwede pareho, 30 at saka 60 FPS. Meron din siyang ultra steady na up to 1080p and 30 frames per seconds lamang. Ito naman yung rear camera ni Infinix Note 40 Plus 5G. So naka 2K tayo and 30 frames per seconds, actual audio rin yung naririnig nyo. Ngayon ano naman ang wala kay Infinix Note 40 Plus 5G when it comes sa kanyang camera, wala po siyang ultra wide. It would be better kung ultra wide na lang instead of macro. Ngayon papakita ko naman sa inyo yung mga sample shots ni Infinix Note 40 Plus 5G. Magiging bias ako kung sasabihin ko na maganda yung output ni Infinix Note 40 Plus 5G, pero hindi ko naman sinasabing pangit. Kumbaga sa akin lang, kulang siya ng saturation at saka ng contrast. In other words, medyo patay yung kulay niya. You might say na, bakit? 108 megapixel naman yung camera niya. Dito papasok yung pinagkaiba ng megapixel at saka sa quality. Because megapixel, it only talks about yung resolution or number of pixels within the frame. So since si Infinix Note 40 Plus 5G ay merong 108 megapixel, kaya niya i-produce yung 1 to 108 megapixel, but it doesn't mean na meron siyang magandang camera sensor. Because let me remind you, wala sa megapixel yan. May mga 45 megapixel pero mas malinaw at mas maganda yung templa ng kulay. And then meron naman mas malaki nga yung megapixel pero yun nga, hindi ganun kaganda yung balance ng colors nila. Pero lilinawin ko lang, hindi ko sinabing pangit yung output ni Infinix Note 40 Plus 5G. Kulang lang sa kulay. So ano yung workaround natin dito? Kung meron ka mga apps like Lightroom or Snapseed, pwede mo dun baguhin. Actually, kahit yung built-in application ni Infinix Note 40 Plus 5G, matitimpla mo yung color dun eh. But to be fair, when it comes to night mode, maliwanag yung nakukuha niya. Di man ganun ka-detailed, pero on the night mode, kita mo yung subject mo. And for the video, since meron na siyang OIS, okay at stable ang kuha, pero mas maging stable siya kung gagamitan mo ng ultra steady. Ikaw, comment down below kung ano masasabi mo sa camera or output ng Infinix Note 40 Plus 5G. Now, pag-usapan na natin yung design ni Infinix Note 40 Plus 5G. Kung titignan si Infinix Note 40 Plus 5G, hindi ba mas hawig niya si Infinix Zero kumpara doon sa predecessor niya na Infinix Note 30 5G? Moving on, si Infinix Note 40 Plus 5G meron siyang curved display at saka punch hole. At manipis din ang bezel ni Infinix Note 40 Plus 5G. Kaya mas okay yung viewing experience mo sa kanya dahil sa curve na nga siya, manipis pa yung chin at saka yung sa taas na portion ng bezels niya. So goods na goods ka dan if you are into watching. And sa front, naka-on display fingerprint scanner na rin si Infinix Note 40 Plus 5G. Sa left side, wala kang makikita, wala nakalagay. And then sa right side, nandun naman yung kanyang volume rocker at saka yung kanyang power button. Yung volume rocker niya at saka yung kanyang power button, okay naman siya. Snappy pag pinipindot mo. And then sa bottom, nandito naman yung kanyang speaker grill, USB Type-C port, yung kanyang microphone at saka yung SIM card slot. Sa top, meron siyang another speaker, microphone at saka IR blaster. Yes, si Infinix Note 40 Plus 5G, pwede mo rin siyang gamitin as remote control. Dahil meron siyang IR blaster gaya ng mga Xiaomi, Redmi at saka Poco phones na yun yung gustong-gusto ko sa mga Xiaomi phones. Since meron na rin si Infinix Note 40 Plus 5G, sana i-implement pa nila to sa mga ibang sa mga ibang lalabas pa nilang smartphone para mas lalong maging marketable si Infinix. And sa likod naman, isa sa noticeable dito kay Infinix Note 40 Plus 5G ay yung kanyang likod. So yung camera niya, ito yung camera island, tapos meron siyang active halo. So si active halo, magbabago yung kulay niya kapag may notification siya. Kapag nag-games ka or nag-charge,
or pwede rin siyang mag-beat sa music, and kung gamit mo rin si voice assistant. For the texture ni Infinix Note 40 Plus 5G, leatherish yung likuran ni Infinix Note 40 Plus 5G, kaya nagbibigay siya ng another premium feel sa mga gagamit at hindi siya madulas. Isa sa mga bagay na kinagugustuhan ko sa mga smartphones pag hindi madulas yung kanilang likuran. Ayan. Tsaka tignan nyo, napakanipis ni Infinix Note 40 Plus 5G at magaan siya. Pag-usapan naman natin ngayon yung display ni Infinix Note 40 Plus 5G. Gaya ng nasabi ko, merong ultra-narrow bezel si Infinix Note 40 Plus 5G at protected ito ng Corning Gorilla Glass. So wala ka nang aalalahanin. Plus, meron pa silang free na tempered glass pag bumili ka ng Infinix Note 40. Nandun na rin sa mismong box pag in-unbox mo siya. Bakit? Kasi one of the major concerns ng mga consumers pag bumibili ng mga curved display na smartphones, mahirap makahanap ng tempered glass or screen protector for this. Na-experience ko yan on my previous phone like S23 Ultra na nahirapan ako maghanap ng mga tempered glass for it and medyo pricey kung magpapakabit ka. And some are afraid na dahil pag bumabagsak ang mga curved display, mas unang nababasag yung mga yung edges nila. Kasi nga, unlike sa mga hindi curved, parang protected to it. Pag curved ka, pati yung gilid, prone sa mga bagsak. By the way, kinabitan ko na ng tempered glass tong Infinix Note 40 Plus 5G na to para mas kalmado ako pag gagamitin ko siya outdoor. I am not a fan of curved display, so it's really a plus for me na nagbigay sila ng tempered glass para kay Infinix Note 40 Plus 5G. And mas secure yung 6.78 inches na display ni Infinix Note 40 Plus. Meron na rin siyang AMOLED at 1,300 nits. Kaya kahit gamitin mo on a strong direct sunlight si Infinix Note 40 Plus 5G, hindi ka mamomroblema. And sa refresh rate, from 60 to 90 to 120 Hz, supported ni Infinix Note 40 Plus 5G. But I suggest na i-120 Hz mo na, total, mabilis naman mag-charge si Infinix Note 40 Plus 5G. And for the Android version, out of the box, naka-Android 14 na si Infinix Note 40 Plus 5G, and meron na siyang XOS 14. And kung bagong bili ka ng Infinix Note 40 Plus 5G, meron na rin bagong update for the OS niya. And for the wideband security level, meron siyang L1. Ibig sabihin, makakapanood ka ng mga HD na video sa mga paid streaming apps. So, perfect na perfect lang dahil ang ganda ng color, and then meron siyang malaking screen. Pag manonood ka, okay na okay yung experience mo. Plus, naka-JBL pa yung sound. When it comes to touch sampling, meron siyang 360 Hz, which is mataas na. Dahil commonly naman, 120 Hz lang, sapat na siya. Now, let's talk about the performance ni Infinix Note 40 Plus 5G. So, ulitin ko lang, ang RAM ni Infinix Note 40 Plus 5G ay naka 12 GB siya, pero expandable siya up to 24 GB. And then yung storage niya, 256 lamang. So, hindi mo siya pwede expand dahil wala siyang memory card slot. And yung chipset niya na Dimensity 7020 5G, yung mga pangalan, smartphone pala ang haba na, pati ba naman yung chipset sumusunod pa rin, meron na rin siyang pa 5G. Ay. Yung chipset na Dimensity 7020 5G, ang focus niya ay stronger 5G signal plus integrated na rin siya with AI. Yup, merong AI si Infinix Note 40 Plus 5G. Pwede ka makapag-generate ng wallpaper through AI and so on. Pag-uusapan natin yan on another part ng video na to. And for the speakers, since meron dual speakers sa Infinix Note 40 Plus 5G sa taas at saka sa baba, and it is made by JBL. So yung tunog niya, malakas at saka hindi ganun sabog. Pakinggan nyo to. Sa Antutu benchmark, tinest ko siya ng unang beses. For the Antutu benchmark, sa unang test ko, ang score na nakuha niya is 467,214. Now, ang questionable part sa akin, in-upgrade ko yung RAM niya into 24 GB na sagad. So, sinagad ko, bumaba yung score. Ang lumabas is 464,814. So, medyo questionable yung part na yun for me. So, kung okay na kayo sa default na RAM ni Infinix Note 40 Plus 5G, I would suggest na mag-stick na lang din kayo. At least yung extra memory, magagamit nyo pa siya for the storage. So, nag-game test tayo dito kay Infinix Note 40 Plus
5G. So sa ML, using the performance mode, ibig sabihin nakasagad lahat ng settings ni Infinix Note 40 Plus 5G para mas mabigay niya yung 100% sa paglalaro ko. Plus, tinaas ko rin yung frame rates into super at saka graphics into ultra. And on my experience, within the duration na paglalaro ko, wala naman ako naging problem when it comes to my gameplay. Yun nga lang, after ng 2 rounds of gaming ko, nakaramdam na ako ng init dito kay Infinix Note 40 Plus 5G. And upon checking, umabot ang 42.9 degrees Celsius si Infinix Note 40 Plus 5G. So, I would suggest na kung wala naman kayo sa malamig na lugar, huwag yun i-performance mode, siguro okay na kayo dun sa second mode, yung balance lang. And na-experience ko yun na hindi ako naka-data ha, naka-wifi lang ako nun, pero uminit na siya. Pero buti na mabilis siyang bumaba ang temperature niya. So ilang minuto lang nag-37.5 degrees Celsius na siya. And for the apps na mga pre-installed, hindi ganoon karami. Actually, ang nagparami lang yung mga apps mismo ni Infinix na dedicated for their support and other forums and so on. But the rest, wala masyado. Yung nga lang yung video player niya, hindi ako nag-enjoy. So, I think it will be better kung mag-install na lang kayo ng third-party apps and then palitan nyo na lang yung default video player nyo. Ngayon, pag-usapan na natin yung mga pros and cons ni Infinix Note 40 Plus 5. Okay, for the pros, first is yung charger. Yun nga, mabilis. And then they provided wired na 100 watts at saka wireless na 20 watts. Kasi basically, yung wireless charging, makikita mo yan sa mga flagship phones. But now, for the price of 13,999 or less, meron ka ng smartphone na capable of wireless charging. Next is the AMOLED display niya. Yan, kinombohan niya pa ng napakagandang display. And lastly, yung competitive price niya. Kaya nga paulit-ulit ko na sinasabi, mura na siya para sa mga features niya. Na 13,999, meron ka na ng lahat ng mga na-mention ko. Especially yung curved display, mabilis na charge, wireless charge, may IR blaster ka pa, may speaker ka na by JBL, and ano pang hahanapin mo? Kumbaga parang medyo nasa kanya na yung lahat. Ang masasabi ko naman for the cons ay yung camera niya. Nasabi ko nga na yung output ni Infinix Note 40 Plus 5G hindi ganun kaganda yung color. Kulang siya sa saturation at saka sa contrast. And the workaround is to edit it using built-in app or other third-party applications and yung kanyang battery. Ba't ko na-mention yung battery? Nowadays kasi, kahit entry-level phone, naka 5,000 mAh na yan. Pero, I don't know what comes with Infinix. Bakit napag-isipan nila na 4,600 si Infinix Note 40 Plus 5G? Anong problema nyo sa 400 mAh na pinagdamot nyo? No, kidding aside. Pero sana, ginawa nyo ng 5,000 para happy-happy tayo. And yun na nga yung first part ng review natin ni Infinix Note 40 Plus 5G. So if you have questions regarding this smartphone, the Infinix Note 40 Plus 5G, please comment down below and tatalakayin din natin yan sa susunod na video or follow-up video dito kay Infinix Note 40 Plus. Also, if you like the content, please like this video, and if you like contents like this, unboxing and reviews ng mga gadgets and the like, kindly hit the subscribe button dyan sa baba and hit the notification bell na rin para ma-update sa mga future videos na i-release ko pa. And also, follow nyo ako sa mga socials ko. Nandito, di-display natin dyan. At nasa comments, nasa description din yung mga links para hindi na kayo mahirapan. Once again, this is me, El Palangka, with Infinix Note 40 Plus 5G. Thank you for watching and see you on my next video.